guys, good morning sa inyong lahat. Kakagising ko lang talaga, pasensya na. Inaantok pa ako pero kailangan ko mag-drive kasi I promised today that I'm going to help in the church. So, dati ko pa tong ginagawa. For those who are new here in my vlog, dati ginagawa ko talaga to guys, and it's just that I didn't have enough time. Palagi ako meron trabaho ng Saturday o kaya naman meron ako invitations ng Saturday kaya hindi ako nakakapunta doon, and kailangan talaga sa paglaanan ng oras. So pupunta ako doon sa church namin. It's a Christian church dito sa Finland, doon sa city ng Hollola, and mag-volunteer ako doon. So we are going to have this they have this what you call this one, ruokajakelu, or yung food bags na binibigay for free sa mga tao na pipila dun sa labas. So lahat ng mga pagkain na yun guys or yung mga goods na yun is tanggaling sa store na hindi na binibenta ng store kasi hindi na siya pumapasa dun sa standards nila, but they are still very good, and most of the stuff na nagagaling sa church is matagal-tagal pa siya bago mag-expire. It's just that hindi siya pumasa dun sa quality standard nila. Like example, sa isang box is merong isang item doon na nasira. So yung lahat na andoon sa box na yun or sa isang trailer na yun or crate ba yan, sa isang crate is hindi na siya papasa sa standard just because of one or few pieces na merong sira or damage. Like for the bananas, may isang banana na marami na siyang tuldok-tuldok, but the rest of the banana sa loob ng box is hindi na siya ibebenta ng store. So isa sa magandang nangyayari sa mga pagkain na yun is napupunta siya sa mga organizations like doon sa Havikirwa Kapayka, kung saan namin binibili for 10 euros, and dito sa church in which we give the food to the people for free. Pila lang sila doon sa labas, tapos magkakaroon sila ng food bags for free na may uuwi nila sa bahay. So mag-volunteer ako today, magre-repack tayo ngayon doon ng mga pagkain na nanggaling sa mga stores, and tutulong lang tayo na mag-repack. Yun lang ang gagawin natin. So ayun guys, yun ang magiging trabaho ko today. This is unpaid job, but it pays me a lot because it makes me feel good. Ayun, so magdadrive muna ako ng about 30 minutes papunta doon because we are living in the countryside, and yung city ng Hollola is medyo malayo-layo dito sa amin. So tara na guys. So andito na ako guys sa Keskusta or city center ng Hollola. Malapit na ako, dito na lang sa likod ng mga buildings na to yung church namin. The same church kung saan nag-testimony si Nico doon. So diretso tayo doon guys. Medyo madilim pa talaga kasi alam nyo naman na dito sa amin kapag change ang weather namin, autumn, winter, yan talaga yung mga panahon na madilim. Pero dito sa city guys, maraming ilaw, pero doon sa amin kasi countryside nga, miminsan ng ilaw doon guys kasi puro fields ang nasa paligid. Pero dito sa city is maraming ilaw, mas maliwanag dito. So malapit lang siya sa Prisma guys, yung church namin. Maliit lang siya na church. It's a Christian church. So, dito na ako. Ito yung pangalan ng church namin guys. Helontai Seurakunta. Ayan. Helontai Seurakunta. Tapos dito sa labas mamaya, dyan pipila yung mga tao. May ilaw na sa loob kasi andyan na for sure sila Lena, yung mga kasama ko na magbabalot ng mga pagkain. And yeah, dito mismo sa labas. Dito sila pipila guys. Mamaya. Pasok tayo dito sa loob ng church. Dito pa lang sa labas meron ng mga pagkain dito guys na naka-reserve na extra.
Hello Ray guys! Andito na nga ako sa loob ng church and nagsimula na nga kaming mag-repack ng mga goods dito. Nire-repack namin yung mga goods guys kasi sobrang dami talagang mga pagkain na pinapadala sa church, like itong mga cinnamon buns and itong mga giniling yata ito siya na isda guys na ginawa siyang steak. Steak ang tawag nila dyan guys, yung PHV. So, nire-repack namin siya kasi andun siya sa isang malaking box. And para magkasya siya sa lahat ng tao na pumipila is nire-repack namin siya. Of course, when we pack things, we use gloves and we make sure na malinis talaga. So, lahat ng mga pagkain is sineseparate namin yan or sinesegregate namin. And then, lahat ng mga vegetables nakahiwalay sa mga fruits kasi bawat bags talaga, meron talagang mga fruits or vegetables na nilalagay. So, lahat ng itong mga andito guys is libre ito na natanggap ng church galing sa mga stores dito malapit sa area namin. And these were just donated na mga stores. And lahat ng mga ito, ang tawag sa kanila dito is food waste or in Finnish, havikirwaka. Kung tutuusin guys, di pa talaga food waste ito, di ba? Kung dyan sa atin sa Pilipinas. But since andito kami sa Finland, ang tawag nila dito talaga is food waste or havikirwaka. So lahat ng mga vegetables guys is pinipilian namin yan. Lahat ng mga kasama ko dito sa church guys is mga church members din and lahat kami is volunteer. So pagdating ng mga stocks or ng mga pagkain or ng mga supplies galing sa mga store na kinukuha ng ibang mga church members, dinadala dito sa amin. Kapag yung mga pagkain naman ni sobrang marami or nasa isang malaking box siya guys, hinahati-hati namin yan siya para magkasya siya sa lahat ng pamimigyan namin. Kasi kailangan namin mag-prepare ng 120 bags of goods or itong mga food packs para ipamigay sa mga tao mamaya. Sobrang daming pagkain talaga guys ang natatapon ng bawat tindahan kasi nga sa sobrang taas ng standard ng pagkain dito sa Finland, sobrang daming pagkain ang napupunta sa basurahan or napupunta sa food waste or itong tinatawag namin na havikirwaka dito sa Finland. So lahat ng ito is hindi na ito binebenta ng store kasi merong sira or sa isang box meron lang ilang piraso na sira or hindi na maganda pero yung buong box na yun, dama yun lahat guys, so matatapon yan. Sobrang daming pagkain talaga ang napupunta sa basurahan dito sa Finland guys dahil sa taas ng kanilang standard ng pagbebenta or yung mga goods na binebenta nila sa mga tindahan. But the good thing is merong mga stores na namimigay ng mga pagkain na yun for free sa mga churches in which nare-repack siya or napapamigay siya sa mga tao for free. O kaya naman doon sa isang place na pinupuntahan ko kung saan kami namimili ng havikirwaka din for 10 euros. Pero itong sa church, libre ito. Hindi sila magbabayad dito ng kahit 1 euro guys. Pupila lang sila doon sa labas. Maghihintay lang sila ng 12 noon every Saturday. Tapos makaka-receive sila ng food bags na na-repack namin or nabalot namin. Sobrang ganda talaga nito mga food bags na pinamimigay ng church and I hope meron talagang ganito din sa Pilipinas. Alam nyo ba na parang meron kayong surprise gift kapag naka-receive kayo ng bag? Kasi bawat bag, iba-iba ang laman. So hindi naman kasi magkakapareho lahat ng mga supplies na natatanggap namin sa mga stores, kaya iba-iba talaga yung nalalagay namin. That we make sure na meron talaga something meat, something vegetables, fruits, palaging merong tinapay guys kasi yan isa sa mga pinaka-staple talaga na pagkain dito sa Finland. So guys, sa hirap ng buhay, lalo na dito sa Finland kasi napakamahal ng cost of living dito, lahat talaga dito is nagtaasan na, lalo na yung mga pagkain. Ito pa ba yung pag-iinartihan natin na libre na nga ito na natatanggap galing sa church? Perishable goods ito guys, but the thing is, dito sa church, sobrang daming storage dito na pwedeng paglagyan ng mga pagkain. Kagaya na lang yung mga milk and milk products, is nilalagay talaga namin siya sa mga ref kasi sobrang daming ref and freezer dito guys. So nag-break nga kami, and yung mga binibreak din namin guys, na mga kinakain namin sa break pala, is nanggaling din doon sa mga tinapay or doon sa mga supplies na natatanggap namin sa mga stores. Sobrang daming bags guys, grabe nakakalula sa sobrang dami. Alam nyo ba, pagod kami niyan kasi more than 120 bags ang nabalot namin, 140 bags lahat, tapos nagdagdag pa kami ng extra kasi nga marami pang mga pagkain guys na natira and hindi na siya magkasya sa isang bag. And then, yan lang din talaga yung bag na binibigay ng church, which is same sila lahat ng size pero magkakaiba sila ng laman sa loob. Marami pang mga extra na mga pagkain guys na hindi na siya magkasya doon sa bag, kaya nilagay na lang namin siya sa box, tapos pwede silang pumili or kumuha pa
ng kailangan nila or kung gusto nila na mga pagkain na andun sa mga extra namin na hindi na namin siya malagay-lagay sa mga bags kasi nga sobrang puno na. Sobrang daming pagkain na tinatapon dito sa Finland guys dahil hindi pumapasa sa kanilang quality standard or sa kanilang standard control. Buti na lang at meron ganitong activity na ginagawa ng mga churches dito sa Finland kung saan napapamigay yung mga pagkain for free sa mga tao. Ang daming bags guys. 140 lahat ang bags today. Sobrang dami. Sobrang punong-puno at bawat bags is sobrang bigat talaga. Woohoo guys! Sa pag-volunteer, ito yung sahod natin. Di ba? Meron tayong mga libreng goods na nanggaling doon. Lahat ng sobra pwede naming iuwi. Mamimili lang kami. And isa-isahin natin to sa bahay pagdating ko ng bahay guys kasi magdadrive pa ako ng 20 to 30 minutes. Tapos papakita ko sa inyo yung mga blessings na na-receive ko today dito sa pag-volunteer. And napakarami nitong pagkain na sin. Nakakatuwa guys kasi may mga Pilipino din na pumila. Hindi ko na sila nakita after kasi umalis din sila agad. Tapos yung mga ibang volunteers din of course, nakakuha din sila or nakabitbit din sila ng mga pagkain for them guys. Kaya gusto ko talaga mag-volunteer dito palagi. It's just that hindi siya aakma sa schedule ko palagi. Kaya ayun, today lang talaga. Hindi ko maalala kailan yung last, I think spring yung last ko na volunteer. But anyway, it was a good day. Uwi muna tayo ng bahay. So nasa bahay na ako guys. Yan na si Nico kumakain. Kumakain niya yung nanggaling sa Haviki namin last time pa. So, ito na yung mga nanggaling sa church na libre ito lahat. Pinamigay ito sa amin. Definitely, I'm gonna be sharing some of this. Kasi marami ito guys. So, isa-isahin natin. So, meron tayo ditong Lay's na paprika flavor na chips. Ayan. Tapos, meron din tayo ditong, may kataon, swamexi ringkelly. Yo. Ringkelly. It's like it's a bread. It's, what is it in? Det är så bread. Så semmoinen niin kuin coffee. Coffee. Vähän niin kuin semmoinen vehnäinen. It's like a sweet buns. But it's like round with a para siyang donut. It's like a donut but it's not a donut. It's not a donut. It's not a donut. So there's a lot of this and I only took this one bag. So as you can notice, nasa bag ito guys kasi nanggagaling ito sa mga bakeries kasi maramihan nga siya, boxes ng mga breads ang dumarating and hinahati-hati namin siya para magkasya sa lahat. So nire-repack namin of course and we use gloves to do it. Hindi namin siya kinakamay. So nandito siya sa bag kasi nga isa ito sa mga tinapay na nirepack namin. Ayan, so ito lang ang kinuha ko. Tapos, meron tayo ditong Activa na yogurt. Yan, 4 na piraso yan, guys. Yan, 4 na piraso. Tapos, meron tayo ditong Ruiz Lepa. Ito. Okay. Rye bread ang kinuha ko. 100% Ruiz or rye. 2 packs. Tapos, marami tayong tinapay, of course. Kasi yan ang pinaka-staple na pagkain dito sa Finland as well as potatoes. Like yung kinakain ni Nico ngayon guys, meron niyang patatas. So, meron din tayo ditong kaurainen risipiraka. And this is, kaurainen means, it's yung pie crust niya guys is gawa siya sa kaura or sa oats. Tapos, yung gitna niya is rice pie. Ayan. Tapos marami tayong fruits dito. 2 pala yung kinuha ko na risipiraka. Ayan. So, iinitin ko yan para sa breakfast namin or sa dinner. Yung aming ilta pala. Tapos marami tayong fruits guys. Ayan. Sobrang daming fruits. Itong lahat ng fruits is mga sobra-sobra lang ito guys. And marami pang natira doon. Daddy, I got some apples. But these are good apples. Are we going to give this to the deer? Maybe let's eat this one. Joo, voidaan syöttää teidän mehua. Yeah, we can make some mehu because we still have some apples from the Haviki. Ayan, so may mga nectarines din, mandarins doon guys. Tapos yung mga ganito guys is nakapacks ito sila ng yung malalaking bags. So sa isang bag may 1, 2, 3 sira. So tinatanggal namin, tinatapon namin.
And yung mga goods lang talaga ang tinitira. Ayan. So, isang bag yan ng mga fruits. Ayan, mga citrus. Tapos, meron din tayo ditong juice na pear tea. This is gawa siya sa grapes and lemon. Na ano siya, para siyang ano siya, tea nga siya. Is this a tea? Pirtea. Pirtea means like become active, right? Yeah, pirtea. It's a mehu, it's a juice. Yeah, juice nga yun, guys. Tapos meron pa tayo ditong isang Activa na yogurt. Ayan. Mahal din itong mga ganito, guys. Kung i-calculate ko to, more than 20 euros na ito. Tapos, meron tayo ditong liha piraka. Yung liha sa Finnish, guys, is meat. Piraka is pie. So, this is meat pies. 4 na piraso. Maganda yan sa dinner din. Tapos, meron tayo ditong cheese na yung ganyan siya o yung iniinit nga siya. Tapos, ididip mo yung tinapay mo. Ayan. Tapos, meron tayong another type of cheese. Ito is yung nilalagay sa mga salads. Or pwede din sa pies, kung gagawa ka ng pie. Tapos, meron tayo ditong burger buns. 4 na piraso yung burger buns sa loob ng isang bag. Tapos, meron tayong coconut milk. Andun ito, guys, kasi nalumping siya. So, kapag ganito na kasi talaga dito, hindi na siya dinidisplay sa shelf. So, meron tayong coconut milk. Gusto kong gumawa pa naman ng tawag nito, maha blanca. Tapos, guys, meron tayo dito. This is for Nico. This is for you. Gillette. Yeah. It's because the bottom is like open. Kasi yung dito sa baba, guys, natanggal. That's the reason na andun siya. But this is... in reaction, there's another one. Oh, okay. So, we don't need to buy shaving razor. And then, another one. Oh, di ba? Oh, so, nakatatlong Gillette. Oh, another one. This is the whole year. Yeah, for whole year, consume your Gillette. And then, meron tayo ditong guys. Ito, binigay ito sa akin ni Lena, yung team leader namin today doon sa yaya ko ng mga pagkain. So, binigyan niya ako ng salmon. Sabi niya sa akin, gusto mo ravioli ng salmon na smoked? Pero nilagay niya daw sa freezer. Sabi ko, oo, gusto ko. Sabi niya, sige, bigay ko sa'yo. Alam niyo ba yung presyo niya? Tingnan niya, 21.27. O, diba? 21 euros and 27 cents. Ang per kilo nito is 30.90. So, kulang-kulang, almost 2 kilos pala ito. 1.530. Oh, more than 1 kilo. 1.5 kilo ng salmon smoke ito, guys. So, i-defrost ko lang ito. Lalagay ko sa oven. Tapos, yan yung kakainin namin. And then, we got something in here. Oh, raglahi. Nagwaya. Anyway. Ito, guys, is Naudan Kelly. Nasa freezer ito. Kasi nilagay nila ito sa freezer, guys. Ayan. So, Naudan Kelly or yung dila ng what is Naudan? Kabaw. Dila ng cow. No beef. Yeah, it's a beef meat, but it's the Kelly. Otsa si Ranatsan. No, not kasi. Hey, Oviela, hindi pa rin nakakain si Nico ng Kelly, guys. Ako din, kasi hindi talaga ako mahilig sa mga laman loob. But ito, hindi pa ako nakakain. So, maybe I'm gonna making some recipes with this. Merong dalawa nito. Yung isa is binigay doon sa isang kasamahan ko rin. Kasi hindi nila ito sinama sa mga pamimigay sa mga food bags, guys. Kasi nga, malaki siya masyado. Hindi siya magkakasya sa bag. Kasi napakarami na kasing pagkain na andoon. Kaya, itong ganito din, sabi ni Lena, hindi niya daw ito nilagay sa mga pamimigay. Kasi nga, masyadong malaki. Hindi ito magkakasya sa food bags. Kasi yung food bags, guys, ganito lang siya. Yung color white lang siya. Ayan. Diba? So, marami tayong blessings na galing sa church ngayon. Tapos, hiningi ko yung isang box. Kasi nga, ayoko magbitbit ng 2 supot kasi mabigat, guys. But yeah, sobrang dami namin pagkain na nakuha today. Or pinamigay sa akin, guys, doon sa food packaging service natin sa school. Sa church. Ayan, napakarami.
O, di ba? Ang dami kong naiuwi, guys. Galing doon sa church. Libre lang to lahat. Kahit 1 euro wala akong binayad. Ang binayad ko lang, guys, is yung oras na tumulong doon sa kanila para magbalot ng mga pagkain. And sobrang daming naiuwi natin na pagkain dito sa bahay that we will be able to consume, di ba? Saktong-sakto kasi kahapon, bumili ako ng tinapay. Naubos na yung tinapay namin na nanggaling sa Habiki. Hindi pa kami nakakabalik. So, meron doon today. So, hindi na naman ako bibili ng tinapay. So, malaking savings din talaga ito, guys, sa amin. Kasi nga, libre, di ba? Kaya natutuwa ako kanina kasi sobrang daming Pilipino din na nagpunta. Yung iba doon sa kanila is kilala ko. And it was so nice kasi tinakatangkilik din talaga nila yung mga libre na pagkain ng galing sa church. And ang saya lang kasi nga libre, di ba? Kita naman yung isda, guys. Uy, more than 1,000 ito mahigit sa atin sa Pilipinas. So, tapos, libre ko lang to nakuha. Tapos, itong Naudan Kelly din. I don't know how much is this, guys. But this is more than 1 kilo. Nasa freezer ito. Lahat talaga ng pagkain dito sa Finland, guys, nag-expire siya. Kaya ito, nilagay ito sa freezer. Ito, expired siya ng November 7, 2024. Pero nilagay nila sa freezer. 'Di ba? So, kung mapapanood mo tong video na to, baka December ko na to ma-edit, guys. Kaya, I don't know kung makupost ko to agad-agad. But anyways, I was happy na nakabalik ako doon sa church na nag-volunteer ulit ako. And I was able to bring a lot of food sa bahay. Nakakatuwa, guys, kasi alam niyo ba, yung isang store na malaki dito sa Holola is nagbibigay na rin sila ng pagkain doon sa church, which is yung Prisma. And napakaraming vegetables and fruits na nanggaling doon sa kanila. Which is nakakatuwa kasi hindi siya nasasayang yung mga pagkain na patapon yan nila doon sa grocery. So, doon siya napunta sa church today and we're able to give it to the people for free. Diba nakakatuwa? Sana merong ganyan din sa Pilipinas na, alam mo yung mga churches is ano sila ng mga pagkain o kaya yung mga stores, guys, mamimigay sila ng pagkain na libre tapos pwedeng i-organize ng mga churches para ipamigay for free sa mga tao, which is very nice, diba? Nakakatuwa kasi hindi nasasayang yung mga pagkain. Also pala, doon sa church ngayon is yung isang member, yung isa sa mga kasamahan ko, guys, na nag-volunteer is meron siya mga chicken. So, lahat ng mga nabubulok na mga pagkain, example, yung mga fruits and vegetables, guys, na pinipilian namin, or yung mga may sira-sira na nga talaga siya na hindi namin siya pinamimigay, is napupunta doon sa box niya, which is iuwi niya sa bahay niya para ipamigay sa mga manok. So, ayun, nakakatuwa kasi nabawasan din yung bio-waste na basura, guys, kasi sobrang dami talaga na basura din talaga ang natatapon namin kahit na goods pa siya, guys, kasi nga sa isang bags meron nga siyang sira, so yung sira na yun tinatanggal talaga namin, tapos yun ang tinatapon sa basurahan, napupunta siya sa bio waste. So ngayon, since kinukuha ng isang volunteer yung mga ibang vegetables doon na, alam mo yun, yung isang bag ng salad, maraming dahon yun, diba? So, yung kahit isa or dalawang piraso lang ang sira doon, tinatapon na namin siya diretso. Kasi, tinitingnan din namin, of course, kung pwede pa siyang i-consume o hindi. Kasi kung maraming sira, itatapon talaga namin. Kaya yun, it was so nice kasi nabawasan din yung bio-waste doon sa church. Kasi napupunta doon sa mga manok. Which is very good kasi, diba, yung mga manok, nakakain din sila ng nutritious food na yun. Kasi yung kinakain lang naman ng mga manok is everything naman na mga gulay-gulay except lang for avocado kasi nga poisonous pala yung avocado para sa mga chicken. Tapos yung oranges hindi kinakain ng chicken, pati yung mga onions. Pero yung mga onions today, guys, na dumating, sobrang gaganda and lahat talaga is napunta sa mga bags. And it was so nice kasi 140 bags ang na-prepare and meron pang sobra na natira. But, yung ibang workmate ko or workmate yung mga ka-volunteer ko, guys, is nagstay pa sila doon kasi naghintay pa sila ng ilang minutes for those people who will be coming very late today. So, yan na nga, guys. Sobrang dami nating pagkain na libre. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans po, and yung channel po ni Nico, which is Lindeman Outdoors. Ingat po kayo palagi. Hey, guys! Bye-bye. Bye-bye!
Nagbabalat si Nico ng patatas para kay Pimo. Hey guys!